6 na kaso kaugnay ng mga proyekto kontra baha sa Oriental Mindoro at Bulacan ang target maiakyat sa Sandigan Bayan bago matapos ang Nobyembre. Kakasuhan din umano ang isang hindi pa pinapangalan ng mataas na opisyal matapos umanong makatanggap ng kickback. Nakatutok si Salima Refran. Target is really by November 25, we will have cases in the Sandigan Bayan already or filed with the Sandigan Bayan. 6 na kaso kaugnay ng flood control projects ang inaasahang maiaakyat sa Sandigan Bayan bago matapos ang Nobyembre. Ito ang mga kasong graft, malversation, falsification at bribery. Ang isa sa mga kaso kaugnay ng substandard umanong 298 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kontrata ito ng SunWest Incorporated kung saan founder si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. May kaso rin kaugnay sa 5 ghost flood control projects sa Bulacan kung saan sangkot si ex-DPWH District Engineer Henry Alcantara, ang mga dating Assistant District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza at ang kontratistang si Sally Santos ng Sims Construction. Hindi pasok ang mga engineer sa mga may salary grade 27 pataas na siyang dinidinig ng Sandigan Bayan. Pero may isang mataas na opisyal na kakasuhan doon dahil naka-kickback din umano. 3 of them involves a higher official. So sir, ito po ay hindi pa napapangalanan? Hindi pa. Sa indictment na, we'd rather that it ready when we file the case that we name the official. Subpoenas will be forthcoming. We're hoping to have it sent out within the week, but the latest would be by next week. Samantala, 13 reklamo naman ng DPWH at COA ang pumasok na sa preliminary investigation sa Ombudsman. Laban yan sa mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st Engineering District at sa mga kontratistang St. Timothy Construction, Wawaw Builders, Sims Construction at IM Corporation. Kaugnay yan ng siyam na maanomalyang flood control project sa Bulacan na nagkakahalaga ng 249 million pesos. Pinag-aaralan na ng Ombudsman kung ila-livestream ang preliminary investigation. Kasi nga, these are supposed to be public in nature. We were looking at the bounds of transparency that we can adhere to in this office. Tuloy din ang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa 421 ghost flood control projects na natukoy ng DPWH sa buong bansa. Isa sa publiko na rin ng Office of the Ombudsman ang mga desisyon ng mga dating ombudsman na sina Conchita Carpio Morales at Samuel Martires sa mga kasong administratibo at kriminal ni Senador Joel Villanueva. Pinag-aaralan ding isa publiko ang lahat ng mga desisyon ng opisina. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.